Ano ko, prosecutor, mayor, presidente, alam ko ang trabaho ko. Alam yan, pabalikin ako, sir, gagawain ko uli yan. Dublado, ano na natin yan, ma'am. That's your view, that. It's not my Hindi view, ka Mr. Chair. dumaan, Thank you for hindi ka putting it on dumaan. record. Rodrigo Roa Duterte is known for his strict and decisive leadership style. His career journey reflects a steady progression of responsibilities and influence, showcasing his ability to transcend rules and adapt to increasing levels of authority. Starting as a civil prosecutor, he later became a mayor in Davao City and eventually the 16th president of the Philippines. By climbing his ranking, Duterte showed us that he is one of the most people that started from the bottom and reached the top, showing his transcendence. Although Duterte showed a great transcendence, he often shows his human limitations such as mental and emotional. For example, alam naman natin lahat na palamura si Duterte kung palaging galit ng mga ni Paxton. Paano ko pigilan yan? Isa ito sa mga examples ng pagiging hot-tempered ni Duterte na wala siyang pakialam sa sasabihin ng tao o korte tungkol sa ganito niyang ugali, and his tough approach often meant acting quickly and harshly, leading to serious issues like his anti-drug campaign, which resulted in thousands of killings without trial. These actions affected mostly poor communities such as Manila, Pasig, and Caloocan City that raised many concerns about human rights. So kahit nag-transcend si Duterte, nagpapakita pa rin siya ng mental and emotional limitations through his words and actions. Kahit marami ng cases ng extrajudicial killings, hindi siya nakulong nor face legal consequences dahil protektado siya ng kanyang mga supporters at meron na siyang mataas na kapangyarihan. He completed his 6-year presidency without prosecution and ended his term on June 30, 2022. But on October 28, 2024, Duterte finally admitted to all of his actions during a Senate hearing, revealing his true colors that he showed no mercy nor did he care about all the people that died. He made several statements during the hearing. Let's break them down one by one. Encourage, pati si De La Rosa, encourage them lumaban. Pagka lumaban, patayin ninyo para matapos na ang problema ko sa syudad ko. Sabi ni Duterte, encourage the criminals to fight back, and when they do, kill them. This statement suggests an approach that encourages violence instead of justice. At bilang isang mamamayan, hindi kami sasang-ayon dito. Bakit kailangan hikayatin ang mga kriminal na lumaban? Para saan? Para pag lumaban pwede patayin? Para masabi na may rason para pumatay? By telling the criminals to fight back, Duterte is basically pushing them toward being killed rather than allowing them to face the legal system. Noong siya ay mayor, marami na rin siyang pinapapatay ng mga criminals at drug lord. Ngunit hindi pa ito masyadong nabibigyan ng atensyon. Pero ngayon na naging presidente na siya, ay talaga namang hindi na natin kayang pagtuunan ng pansin ang ganitong bagay. Nasa ng ustisya kung kikitilin agad nila ang buhay kapag nanlaban ng tao. Wala silang karapatan na patayin ang mga gumagamit ng droga kung sila man ay manlalaban. Dahil according to revised Penal Code of the Philippines, ay kung nanlaban ang gumagamit ng droga, ay kailangan muna nilang kontrolin ang sitwasyon bago lumipat sa deadly force. Every person, even criminals, deserves the chance to face justice in court instead of being pushed toward death. Promoting this kind of violent response goes against human rights, which protect people and ensure that everyone is innocent until proven guilty. This approach also weakens public trust in the justice system by choosing punishment over giving people a chance to change and holding them legally accountable. Instead of making society safer, it normalizes violence and replaces justice with fear. Meron na silang death squad, anuman ang pangalan yan, police o non-police ba yan, kasi it looks like what we are investigating now, yung ginamit na instrumento
para sa war on drugs na nagbunga ng napakaraming extrajudicial killings. You are This statement shows a readiness to use violence instead of solving problems through legal ways. Kasi, bakit ka bubuo ng death squad kung meron namang PNP and PMA that can legally solve this problem? Meron naman tayong mga police at officials para mag-handle sa mga ganitong bagay. Bakit kailangan pa ni Duterte ng death squad? Dito pa lang, kitang-kita mo na. Kitang-kita na natin ba't niya binuo to? Para may mautusan siyang pumatay ng mga kriminal at drug lord. Dahil hindi pwede ito gawin ng mga pulis o ahensya dahil alam ni Duterte na ito ay lumalabag sa batas lalo na sa human rights. He suggests that taking the law into your own hands is okay, leading to more unnecessary deaths and chaos. Bagamat, sinabi ni Duterte na ginawa niya ang Davao Death Squad para sa kanyang bansa. Ang totoo ay pinalalaan niya lang ang sitwasyon. The Davao Death Squad is connected to hundreds of extrajudicial killings where people were denied due process and any opportunity for reform. Instead of building a safer environment, this approach has created a climate of fear, reinforcing the idea that punishment and death can replace justice and rehabilitation. This mindset undermines human rights and weakens the public trust in law enforcement. Instead of using death squads, we should focus on preventing crime by addressing the real issues and making sure everyone is treated fairly under the law. Hindi raw siya titigil hanggat lahat ng drug lords at pusher ay patay na. Sabi niya rin sa Senate hearing na ang mga mayor na nagdadrugs ay dapat unahing patayin. lalo na yung mga mayors na pumapasok sa droga, yan ang dapat unahin patayin. Pinapakita niya dito na kahit sino, maski mga officials, ay willing siyang patayin kapag gumagamit ng drugs. So, ang sinasabi ba ni Duterte, kapag nagdadrugs ka, dapat diretso kamatayan? Kung ganon, para saan pa ang mga rehabilitation center natin kung hindi natin sila bibigyan ng chance magbago? Isasawalang bahala na lang ba natin ang mga nabuo nating plano para sa ikabubuti ng tao? This statement shows a refusal to consider rehabilitation or the possibility of change for individuals by insisting that drug lords should be killed. It ignores the potential for recovery and redemption. Maraming dahilan kung bakit gumagamit ng drugs ang isang tao. At ang ilan sa mga dahilan doon ay dahil sa impluensya, depresyon, o kaya naman ng iba ay pinipilit sila ng ibang tao. Kapag nag-focus tayo doon sa parusa na dapat nilang matanggap without giving them a chance to reform and redeem themselves, mawawalan tayo ng kakayahang tulungan silang baguhin ang kanilang buhay. Every person deserves a second chance, maski maging kriminal o drug lord. Effective approaches to drug issues should prioritize rehabilitation, support, and legal accountability rather than resulting to violence, which ultimately leads to more suffering and doesn't solve the underlying problem. Inamin ni Duterte na once na nagko-command siya na patayin ang isang kriminal, pero ayaw gawin ito ng polis at sinasabing, "Sir, kulong na lang po natin." Saan mo yan, sabihin mo, patayin mo, sabihin, sir, mukhang hindi pwede yan, sir. I tried. Ako mismo, I tried. Ako, marami akong patay mo, sir. Sir, kulong mo na lang natin, sir. Dito pinapakita ng pulis ang tamang justice system. Ngunit si Duterte, sinasabing patayin na lang ito. Choosing violence over lawful arrest is a clear violation of human rights. Ilang beses itong nabanggit sa iba't ibang batas at lalo na sa Universal Declaration of Human Rights, saying that every person, regardless of their alleged crime, has the right to due process and a fair trial. Article 10 and 11 of the DHR. Kahit sabihin natin kriminal ang isang tao at may nagawang masasamang bagay, hindi ito ang dahilan para tanggalan siya ng karapatan sa tamang proseso ng hustisya. Sa pagpiling ni Duterte na patayin ng mga kriminal kaysa bigyan sila ng pagkakataong humarap sa korte,
ay lumalabag sa batayang karapatang pantao na binibigyang diin sa UDHR. Sa gantong sitwasyon, pinapakita ng pulis kung ano ang tamang gawin sa mga kriminal at drug users. Pinapakita niya ang kanyang karangalan at pinapatunayan niya na siya ay isang tapat at kagalang-galangan na pulis. Ngunit kitang-kita naman natin na mas pinili ni Duterte ang maling paraan. Na parang nakakalungkot na dahil kung sino pa ang presidente at sino pa ang dapat may malasakit sa kanyang bayan, siya pa ay nag-uutos at gumagawa ng ganitong bagay. Bilang presidente, dapat siya ang tao mapagpasensya at mapagmahal sa mamamayan. Dapat siya ang nagbibigay liwanag at daan para sa magandang kinabukasan. Libo-libo na ang namatay dahil sa mga patakarang ipinatupad ni Duterte. Tila wala siyang pakialam sa mga buhay na nawala at mga pamilyang naapektuhan. Hindi niya ipinapakita ang kahit anong pagsisisi o kagustuhang magbago. Sa halip na kilalanin ang epekto ng mga aksyon niya, patuloy siyang nagpakita ng kawalan ng malasakit at tila hindi alintana ang mga karasang nangyayari sa ngalan ng kanyang kakumpanya. Ang ganitong pag-iisip ay hindi lamang nakakabahala, kundi nagpapakita rin ng kawalan ng respeto sa karapatang pantao at sa batas na dapat nagtatanggol sa mga inosente. Tunay na pamumuno ay may kasama accountability at malasakit, dalawang bagay na tila hindi niya kayang gawin. In conclusion, the term witnessed the loss of thousands of lives as his anti-drug campaign employed extreme measures that often ignored due process and basic human rights. While these individuals may have been involved in criminal activities, deciding their fate without a fair trial is both unlawful and contrary to our shared values of humanity and justice. Such actions violate the core principles outlined in the Universal Declaration of Human Rights, which affirms every individual's right to a fair trial and presumption of innocence until proven guilty. Prosecutor, mayor, presidente, alam ko ang trabaho ko. Alam yan, pabalikin ako, sir, gagawain ko uli yan. Sublado, ano na natin yan, ma'am. That's your view, that. It's not my Hindi ka dumaan, hindi ka dumaan. Opting for violence over justice undermines public confidence in the legal system and diminishes the value we place on human life. True justice goes beyond punishment. It aims to uphold dignity, provide opportunity for rehabilitation, and fosters accountability within the framework of the law. A society grounded in this value prioritizes fairness and respect for the rights of all its citizens, creating a safer environment based not on fear, but on protection and upholding the human rights. you